So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1098 full spoiler. Bago tayo magsimula, syempre huwag kalimutan mag-subscribe at nilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So bali maikli nga raw muli yung chapter natin ngayon. Hindi raw matapos ni Oda yung manuscript, kaya maraming nga raw mga page ng chapter ang hindi talaga 100% complete. At nagsorry pa nga si Oda dahil sa talagang hindi niya raw matapos yung mga drawing sa tamang oras. So napansin na nga natin yan sa nakaraang chapter dahil sa talagang napakaikli nga nito at meron lamang 13 page. So hopefully talagang umayos na nga kalagayan ng author natin dahil sa magkakaroon nga siya ng break next week. So ayun, One Piece Chapter 1098 at ang title nga nito ay Birth of Bonnie. Nagsimula ang chapter kung saan nalaman nga natin na kaya kinidnap si Genie para maging asawa nga ito ng isang Tenryubito. Hindi nga raw natin makikita kung sino ang sinasabing Celestial Dragon at base sa report talagang inubos nga raw ang grupo ng mga revolutionary army na pinamumunuan ni Genie sa ginawang pag-atake ng world government. So asahan na nga natin na talagang malalakas nga ang mga umataking ito sa grupo ni Genie dahil base nga sa report kay Dragon talagang hindi nga raw nila inaasahan yung kalaban. Kaya maaring mismong mga Holy Knights nga ang kumidnap kay Genie at maaring isang kilalang Celestial Dragon din ang naging asawa ni Genie kaya nga ito hindi pa ipinakita sa atin. So matapos nga raw ang naging pagkidnap kay Genie talagang mas lalong naging violente ang mga revolutionary army. Habang si Kuma naman daw talagang mas naging intense sa laban. Ipinakita nga rin daw ang scene kung saan kumukuha ang mga revolutionary army ng tao sa Goa Kingdom. At tineteleport nga raw ito ni Kuma sa isang isla para matulungan ng mga rebelde. Pero si Kuma pa nga rin daw ang tumapos ng laban ng mag-isa. So nagpapakita nga lang ito na maaaring talagang mahina pa nga ang revolutionary army nung time na yon. At maaaring si Dragon, Kuma at Ivankov lang talaga ang malakas sa kanila. So nagkaroon nga raw ng anak si Genie at ang sinasabing Celestial Dragon at ito nga walang iba kundi si Bonnie. So talagang kinonfirm na nga rito na talagang may lahi nga na isang Celestial Dragon si Bonnie. At matapos nga raw ang 2 years na pagiging slave at pagiging asawa ni Genie nagkaroon nga raw ito ng nakakamatay na sakit. Ang sakit ngang ito tinatawag na sa upper skill at talagang napaka-rare nga raw nito. Sinasabing mas rare pa ito sa Amberled Syndrome at bali yun nga yung sakit nilo nung bata pa siya. Napakatindi nga rin nun dahil tanging silo lang ang nakasurvive sa sakit na yon. So bali ito nga yung paliwanag sa naging sakit ni Genie. So pag nagkaroon nga raw ng contact si Genie, pag nasinagan siya ng sinag ng araw at ng buwan, talagang magiging blue nga raw ang buong katawan nito at titigas nga na parang bato o kaliskis. So grabe naman yung sakit na yun dahil sa talagang hindi ka na nga makakalabas araw man o gabi. So dahil nga dyan talagang hindi na raw makilala si Genie kaya pinalaya na nga raw ito ng Celestial Dragon. So hindi ako sigurado pero parang napakabihirang mangyari na palayain ng isang Celestial Dragon yung slave niya. Dahil normally alam natin na pag wala na ngang silbi papatay na nga lang nila ito. So I think maaaring talagang na-inlove nga ang Celestial Dragon kay Genie. Kaya niya siguro binigyan ng kalayaan ito. At ang nakakapagtaka pa nga hinayaan din ng Celestial Dragon na isama ni Genie ang anak nilang si Bonnie. So bumalik nga raw si Genie sa Sorbet Kingdom at iniwan nga si Bonnie sa matatanda sa isla. Nagpunta si Genie sa loob ng simbahan kung saan nga sila tumira ni Kuma at mula nga dyan tinawagan niya ang mga revolutionary army. Sinabi niya na talagang gusto niya nga raw makita ang lahat pero ito na nga raw talaga yung paalam niya. Biglang-bigla nga ang reaksyon ni Ivankov habang sabi ni Kuma ano ba raw ang sinasabi ni Genie? Akala niya nga raw talagang hindi niya na ito makikitang muli. Tinanong niya nga kung nasaan ito at pupunta nga raw agad siya. Na-locate nga ng revolutionary army ang location ni Genie at dahil dyan agad niyang nag-teleport si Kuma papunta sa Sorbet Kingdom. May sinabi ngang huling mensahe si Genie pero talagang hindi nga ito narinig na ni Kuma dahil sa nagte-teleport ito. At ang sinabi nga ni Genie talagang mahal niya nga raw si Kuma. Nakarating nga si Kuma sa Sorbet Kingdom pero huli na nga ang lahat dahil sa patay na nga si Genie. Nilibing nga ito at Genie ang inilagay na pangalan sa puntod. So napakasakit nga nito dahil sa alam natin na bago nga mangyaring makidnap si Genie talagang excited siyang makita si Kuma. Talagang gustong gusto niyang mapang-asawa si Kuma. Siya na nga mismo yung nagyayang magpakasal sila pero talagang napakapait ng tadhana dahil sa napunta nga siya sa isang Celestial Dragon. So hindi man lang narinig ni Kuma yung sinabi ni Genie na mahal siya nito. Tingin ko ganun din naman yung nararamdaman ni Kuma para kay Genie. Pero siguro nung mga time nga na yun talagang wala ngang chance ang mga revolutionary army para labanan ng world government. So marami kasing kumay-question sa naging pag-uusap ni Dragon at ni Kuma kung saan sinabi nga ni Kuma na talagang susundan niya nga raw ang
palpak ni Dragon. At sagot ni Dragon talagang hindi raw pagsisisihan ni Kuma yung gagawin niya. Pero nakidnap nga sa kanila si Genie at parang wala nga silang nagawa doon. So gaya nga ng sabi ko maaaring dahil yun sa talagang hindi pa nga kayang labanan ng Revolutionary Army ang world government nung time na yon. At maaaring kahit nga si Kuma talagang naiintindihan nga yung sitwasyon nila. So nag-decide nga raw si Kuma na palakihin si Bonnie sa tulong ng matatanda habang time to time nagte-teleport nga siya para matulungan din ang Revolutionary Army. At ipapakita nga raw yung ginagawa nilang pagtitraining nung mga time na yun kasama nung bata pa si Sabo. Pero sa hindi inaasahang pangyayari nagsimula nga rin daw ma-develop kay Bonnie yung parehong sakit ng nanay niya na tinatawag na Sapper Scale. At dahil dyan nag-decide nga si Kuma na mag-quit muna sa Revolutionary Army para maalagaan si Bonnie. Pumayag nga si Dragon at tatanungin niya rin daw lahat ng doktor na kilala niya patungkol sa naging sakit ni Bonnie. Talagang hindi nga raw malaman ni Kuma kung ano ang gagawin para magumot si Bonnie, kaya hindi niya na lang daw pinaalis ng simbahan nito para hindi masinaga ng natural light. At nagdala na nga lang daw si Kuma ng mga libro patungkol sa iba't ibang isla para mabasa ni Bonnie. At tinanong niya nga ito na kung makakapag-travel ba raw yang si Bonnie, saan ba raw nito gustong magpunta. Napakatindi nga niyan dahil alam natin na sa mga puntong yan talagang hindi makakalabas si Bonnie dahil sa sakit niya. Pero kahit ng araw ganun talagang masayang araw magkasama ang dalawa. Nagsasayaw at talagang nabuhay nga sila na parang magtatay. May kulay blue stone nga raw yang si Bonnie sa mukha niya dahil sa sakit niya. At dahil dyan tinawag niya nga itong jewelry. So yung pangalan niya palang Jewelry Bonnie hango sa sakit niyang Sapper Scale. So lumipas nga ang mga taon, 6 years ago mula sa present, kung saan 5 taon na nga raw yang si Bonnie. May nakausap si Kumang doktor patungkol sa sakit at sinabi nga nito na kahit na nga raw hindi talaga nagkakaroon ng contact si Bonnie sa natural light, talagang patuloy pa nga rin daw lalala ang sakit nito dahil sa pag-edad niya. At mamamatay nga raw si Bonnie pagdating niya ng 10 taon. Narinig nga raw ni Bonnie ang usapan pero yung around 10 nga lang daw yung naunawaan niya. Napakasaya nga raw ng bata dahil ang pagkakaintindi niya magagamot na siya pagdating niya ng 10 taon. Lagi din daw sinasabi ni Kuma na isang araw gagaling nga ang sakit ng bata. Kaya ngayon hindi niya na nga masabi ang totoo at talagang hindi niya nga alam ang gagawin niya. So may nabasa nga ako magandang idea sa mga comment nyo sa last chapter na maaaring kinuha o tinanggal nga raw mismo ni Kuma yung sakit ni Bonnie gamit yung Devil Fruit ability niya. At ito nga rin daw ngayon ang dahilan kung bakit cyborg na ngayon si Kuma. Pero tingin ko mas malaki nga yung chance na ang gumamot kay Bonnie walang iba kundi ang Devil Fruit niya na Toshi Toshi Nomi. Base sa present maaaring nasa edad 12 na si Bonnie, kaya lumalabas na lampas na nga siya dun sa taning na ibinigay ng doktor. At kung matatandaan nyo yung sakit nilo na Amber Led Syndrome nagamot nga rin ng Devil Fruit niya na Opi Obi Nomi. Kaya maaaring dahil sa Toshi Toshi Nomi kung saan namamanipula nga nito ang edad ni Bonnie hindi na nga siya namatay sa sakit niya. Siguradong natanggal na ngayon totally yung sakit niya dahil sa nagagawa niya nang makalabas at masinaga ng araw o buwan. So 1 taon pang araw ang lumipas kung saan 6 na taon ng araw si Bonnie. Nagtapos nga ang chapter kung saan bumalik nga sa Survey Kingdom si King Bikuri. Nagsimula nga itong patayin ng mga citizen at dahil dyan humingi nga ng tulong ang mga tao kay Kuma. So sigurado nga mangyayari papatalsikin nga muli ni Kuma si King Bikuri at matapos yun maaaring siya na nga talaga ang naging hari ng Survey Kingdom. So mukhang kailangan pa nga ng isang chapter para sa flashback na ito ni Kuma dahil sa wala pa nga yung sinang pagpayag niya na maging cyborg ng world government. So kung sakaling yung Toshi Toshi Nomi ang talagang sagot sa sakit ni Bonnie maaaring talagang nagsakripisyo nga si Kuma para makuha ang Devil Fruit na yun at maipakain kay Bonnie. So yun, let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Bali may break nga pala tayo next week. Kaya ayun, kung nagustuhan mo nga ang video ito huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Baghang!